Ito na daw ang huling invention o ang naimbento ng tao, itong tinatawag na artificial intelligence, mga kapatid. Ito na daw yung huling invention, no? Kasi artificial intelligence apocalypse, sabing ganun dito sa title. Mula rito, mga kapatid, sa paborito natin, Random Pinas, kung saan ay nakakakuha tayo ng talagang saganang kaalaman na pwede nating ipagmalaking alam natin. Di ba? So maraming salamat, Random Pinas. Huwag niyong kalimutan, mga tol, subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Panoorin niyo pa yung ibang mga video niya. Talagang kapupulutan ninyo ng aral. Mamamangha kayo sa napakalupit nitong taong to. Alright? So huwag na natin patagalin pa, mga tol. Panoorin na natin to. Noong 1945, bago pa man simulan ang pagtest ng unang nuclear bomb, si Enrico Fermi, isa sa mga physicist na tumulong bumuo nito, nakipagpustahan sa mga kasamahan niyang scientist. Ang pagsabog ba ay magdudulot ng malaking apoy ng nuklear sa atmosphere? At kung ganoon nga, wawasakin ba ng firestorm na ito ang buong New Mexico o ang buong mundo? Hindi naman singsama ng iniisip ni Fermi ang naging epekto ng test. Si Hans Bethe, isa ring physicist, na-calculate na niya na imposible ang ganoong klaseng senaryo. Sa ngayon, ang pangamba sa mga bagay na magdudulot ng panganib sa ating species ay hindi lamang nakatuon sa mga military scientist, nuclear war, nuclear winter o epidemya, man-made man or engineered, ang mga asteroid strikes, at iba pa ay may kakayahan ding ubusin ng human race. At ang pinakabagong banta na maaaring umubos sa atin ay ang artificial intelligence. AI. Ang artificial intelligence ay isa sa mga paboritong tema ng mga science fiction movies. Sa loob ng ilang dekada, ang ideya ng pagkakaroon ng mga machines ng parehas na level ng intelligence at damdamin ng tao ay talaga namang pumukaw ng atensyon ng mga manunulat at ng mga manonood. Mula sa nakakatakot na computer system mula sa Space Odyssey noong 2001 hanggang kay Sunny ng iRobot. Ang subgenre ng science fiction na ito nakaranas na ng iba't ibang paglalarawan. Ngunit kadalasan, ang mga science fiction nilalagyan ito ng mga humanoid robots. Ang pagbuo ng isang robot para sa paglalarawan ng AI ay parang pagbuo ng sasakyan ng walang makina. Mas madali kasing makarelate ang tao sa ganitong depiction kaysa sa ilang linya ng mga codes. Sa mga nakalipas na taon, ilang intellectuals kagaya nila Elon Musk at Stephen Hawking ang nagsalita tungkol sa panganib ng artificial intelligence. At kahit maraming mga eksperto nagsasabing sa hinaharap ay maaari magkaroon ng human-level intelligence sa mga machines, marami pa rin naniniwalang imposible ito. Actually, napakalaking, kung iisipin mo, no, napakalaking tulong ng AI para mas mapaganda ang ang quality of living ng mga tao, 'di ba? Mas mapapahaba ang buhay kasi doon sa mga AI na yan, may mga napanood din tayo, 'di ba? Nalalaman na agad nila kung ano yung magiging sakit, kung papaano gamutin yung mga magiging sakit ng tao. Sa ganung paraan, maiiwasan magkasakit ng malala ang mga tao dahil doon sa mga AI na yon, 'di ba? Pero at the same time, mga kapatid, yung mga AI naman pag napasa kamay ng mga villain, mga ganyan, mga masasamang loob, pwede naman nilang gamitin ngayon yan, yung mga AI na yan, sa kasamaan nila, mga tol. Kaya talagang bago maging maayos ang buhay ng tao talaga, is kailangan umayos muna ang mga tao, di ba? Kasi tayo rin naman ang gumawa ng mga AI, so tayo rin ang kokontrol sa kanila, mga tol. Di ba? Maaari kasing sobrang komplikado ng human species at hindi natin kayang gumawa ng kagaya natin. Pero gaano nga ba ito kahirap? Kahit nauna na ang tao ng ilang libon taon, naunahan na tayo ng machines sa ilang mga bagay. Halimbawa ay sa larong chess at go. Ang pinakamagaling na player ng chess at go sa buong mundo, tinalo na ng AI. Isipin mo na lang yan. Grabe. Wala nang tao magiging pinakamagaling sa dalawang larong yan. Kahit buong buhay mo, ilaan mo sa pagiging pinakamagaling sa mga larong yan.
hindi magiging sapat para talunin ang AI. Buti na lamang at ang human condition sa higit pa sa larong chess at go, ngunit hindi maiiwasang isipin na ang talento at kakayahan ng tao maaaring maging obsolete. At kung posible man, anong mangyayari kung naging mahusay ang mga machine sa paggawa ng anumang pisikal at mental labor? Kung ang AI mas magiging magaling sa lahat ng bagay, ano pang layunin o tungkulin ang maiiwan para sa ating mga tao? Tama, di ba? Tulad nga sa mga ibang napanood natin mga tol, ang mga businessman gusto nila mas maging proficient, mas maging ano sila profitable sila mga tol. So pwede sila mag-invest ng mga robots nila para hindi na nila kailangan ng labor pa ng mga tao, di ba? Di ba? Wala na silang babayarang insurance sa mga tao, wala nang mga ganung mga bagay, wala na silang pasasahurin. 'Di ba? Dito sa mga robots na kung sakasakaling magtagumpay ang AI, talagang maging maperpekto yan ng mga tao. Hindi na nila kailangan ng mga tauhan pa. So maraming mawawalan ng trabaho kasi isipin mo ang mga tauhan, mga tol, ang mga tao minsan gumagawa rin kasi yan ng problema sa kumpanya, 'di ba? Halimbawa pag nagrarally sila, pag nagkakaroon ng union, saka kung meron kang 100,000 na empleyado, 1% lang niyan ng magloko, talagang marami na 'yon. Pero kung sakasakali, tignan mo kung puro AI na, kung puro mga robotics na ang ang mga nagtatrabaho para sa iyo, kahit 24 hours 'yan, mas mabilis ang production kasi hindi nagkakasakit, hindi uma-absent, hindi nagrereklamo, 'di ba? Trabaho lang ng trabaho. Pero sa ngayon kasi malayo pa yung mga mga bagay, no? Pero makikita mo kung ano yung magiging resulta nito sa pagdating pa ng panahon. Yan, ChatGPT. Ang ChatGPT ay isang hyper-sophisticated chatbot binuo ng Artificial Intelligence Research Lab ng Microsoft, ang OpenAI. Bagamat bago pa lamang, ito ang pinaka-powerful na language processing model na nabuo na naging available sa publiko. Dinisenyo para gayahin kung paano makipag-usap ang isang tao ng natural at organic. Hindi kagaya ng mga naunang chatbot, ang ChatGPT kayang sumagot ng mga follow-up questions, umamin kung siya'y mali at tumanggi sa mga hindi naaangkop na tanong. Magmula nang nai-launch, ang mga users nagpagawa ng mga essays, nagpa-check ng mga codes, humingi ng mga interior design tips, at kung ano-ano pa. May moderation API ang ChatGPT, application programming interface, layuning harangan ng mga tanong na maaaring makapanakit ng tao. Ang problema, ang mga users nakahanap ng paraan para malagpasan ito sa pamamagitan ng role-playing scenario. At ang ibang user patuloy na naghahanap ng kahinaan ng software para malagpasan ng API. Hindi naman nauna ang ChatGPT. Noong 2001, nilaunch ng Google ang Language Model for Dialogue Application o LaMDA, isang chatbot na gumagamit ng machine learning na tinrain specifically na i-replicate ang isang natural na dialogue. Mas advanced ito kumpara sa ChatGPT, kaya makipag-usap sa isang open-ended, free-flowing na diskusyon. Sa sobrang galing sa pag-replicate ng human conversation, nakumbinsi ang isang dating senior Google engineer na naging sentient na ito. Nagkaroon na ng damdamin. Si Blake Lemoine ang naatasang mag-test kay LaMDA. Tignan kung gagamit ng hindi magagandang salita o gagawa ng hate speech ang chatbot. Pagkatapos i-interrogate ng ilang buwan ng AI, bigyan ng mga komplikadong tanong, napaniwala siyang nakapag-develop ito ng self-awareness. June 2022, nag-publish si Lemoine ng transcript ng usapan nila ni LaMDA, kung saan sinabi ng AI na isa siyang tao at may kaluluwa, kaya't kung ito turn off siya ay katumbas ito ng pagpatay. Para patunayang naging sentient ito, sinubukang kumuha ng abogado ni Lemoine para sa karapatan ng AI sa utos mismo ni LaMDA. At ang sagot ng Google, isang cease and desist letter para tanggalin si Lemoine sa trabaho dahil sa pag-violate ng company policy.
At magmula noon pinabulaanan ng Google na naging sentient si Lambda. Kung naging sentient si Lambda o hindi natin alam at hindi yan ang punto. Ngunit makikita natin dito ang mahalagang sandali sa mabilis sa pag-develop ng AI. Sa unang pagkakataon nakabuo tayo ng isang artificial intelligence na kayang gayahin ang pag-iisip ng isang tao. Kaya't paano kung makabuo muli ng isang AI nang walang anumang pangangasiwa, walang ethical guard, walang moderation, at unrestricted access ito sa internet? Lahat pwedeng gumamit sa mabuti man o masama. Tama. Sa ganyang senaryo, ang totoo, pwede nga nitong ubusin ng tao. Yeah. Totoo, no? Tulad ng ibang mga napapanood natin, nakikita ng AI na masyado ng overpopulated na ang tao, di ba? Sa mundo. So, ang gagawin niya, ayun na, magbabawas siya. Sa maraming paraan, no? Sa maraming, alimbawa na lang, ilo-launch niya lahat ng mga nuclear weapon sa buong mundo. Diba? Yun yung mga napanood natin sa Terminator. Ganun yung nangyari mga tol dahil sa AI. Paano nga bang gumagana ang isang advanced AI? Tama ang nasa isip mo, higit pa sa komplikado. Ihambing natin ito sa isang sanggol. Ang isang sanggol walang alam, walang naiintindihan. Isang piraso lamang ng karne na paminsan-minsan ay gumagalaw at madalas sumisigaw at umiiyak. Gayunpaman, tila may nangyayaring tama sa utak ng tao. Ang utak, naghahanap ng mga patterns, sinusubukang alamin ang mga paulit-ulit na pangyayari sa pagsisikap na maintindihan ang mundo. Makukulay na laruan, masaya. Gulay, hindi gaano. Kung ang nanay at tatay nakakapagsalita, baka kaya ko rin. Kung nakakapaglakad sila gamit ang dalawang paa, baka kaya ko rin. Ilang taon ng paulit-ulit na learning process na ito at mula dito, magiging ganito tayo. O maaaring maging ganito. At sa kasamaang palad, pwede ring maging ganito. Patay tayo dyan. Maihahalin tulad yan sa machine learning. Gumawa ka ng simpleng mathematical model ng human brain, tapos ay lagyan mo ng maraming impormasyon. Susubukan ng artificial neural network na ito na bigyang kahulugan ng mga impormasyong ito sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga nakaraang pagkakamali at imitation. Ang resulta, isang natural evolution na hindi kayang manually i-program ng sinumang tao at walang dahilan para hindi palakihin ng sistemang ito sa antas ng isang tao o higit pa. Isang dahilan kung bakit limitado ang utak ng tao ay kailangan magkasya ito sa ulo mo. Ang artificial brain maaaring singlaki ng isang building o mas malaki pa. Ang AI kaya ring mag-operate sa bilis ng speed of light at kayang i-improve ang sarili. Kaya nitong turuan ang sarili ng mga bagong bagay at sa prosesong yan, pwede niyang tanggalin ng taong kumukontrol sa kanya. Hindi ko alam sa'yo, pero ang katotohanan na theoretically ay posible yan, ay talaga naman nakakatakot para sa hinaharap. Sa paghahanap natin ng improvement sa ating teknolohiya, ang layunin at tungkulin ng tao nawawala. Kung inilalatag natin ng daan para sa pagkawala ng layunin at tungkulin ng tao, anong pipigil sa artificial intelligence para tanggalin tayo? Dahil paano natin kokontrolin ang isang bagay na mas matalino pa sa atin? Parang isang koloni ng mga langgam, susubuking kontrolin ng isang tao. Sadyang imposible. At isipin mo rin kung paano nating tratuhin ang mga langgam. Hindi naman tayo galit sa kanila, pero kung nakaharang sila sa gusto nating gawin, wala tayong pakialam sa kanilang existence. At kahit isipin pa natin ang kapakanan nila, paano natin ipapaliwanag sa kanila na kailangan nilang umalis dahil kailangan natin magtayo ng bahay o isang building? Subukan mong ipaliwanag sa milyong-milyong hayop na naninirahan sa kagubatan kung bakit patuloy nating sinisira ang kanilang tahanan. Sadyang imposible. Hindi sila ganoon ka-intelihente. At yan ang ikinababahala ng karamihan. Ang hindi tayo makahabol sa talino ng AI. Yun nga no, kapag ang AI mga kapatid is naging ganun na nga no,
Yung self-learning at hindi mo na kailangan pang i-manually program mga tol. Tulad nung sinabi kanina ni Random Pinas, ang AI ay parang isang maliit na bata na unti-unti sa paglipas ng panahon na de-develop sa dami ng mga tanong sa kanya, sa dami ng mga nakukuha niya, sa dami ng mga naiproprogram sa kanya, 'di ba? Hanggang sa natuto na rin siya mga tol kasi ginagamit siya, 'di ba? May mga tanong sa kanya, may mga nakaprogram na sa kanya at mula dun sa mga pagkakamali niya, natututunan niya yun kasi nakaprogram na sa kanya yun. Hindi niya na malilimutan yun. Hindi niya na uulitin hanggang sa maging ano na talaga siya, maging parang tao na talaga siya mga tol. Yun nga lang, ang wala sa kanya mga katol, yung damdamin. No? Nakatulad nga nito na sinasabi ni Random Pinas, 'di ba? Yung damdamin natin mga tol minsan, ano ngayon kung matapakan ko yung mga langgam na nandiyan kailangan kong dumaan, 'di ba? Minsan wala tayong pakialam sa kanila, 'di ba? Sa mga hayop na nasa gubat, hindi natin na ipapaliwanag sa kanila kung bakit natin sinisira yung mga bahay nila para makapagtayo tayo ng bahay, 'di ba? Wala tayong ginagawang ganun. So ganun din dito sa mga AI mga tol. Kapag dumating ang panahon na talaga na develop na sila, na tipong parang tao na rin. So anong pakialam nila sa atin? Kung sakaling gusto nila tayong ubusin, mga ganong mga bagay, mga tol. Dati sa ano lang yan, sci-fi movies lang pero posibleng mangyari sa totoong buhay kapag talagang umabot na sa ganyang punto. Ang pagkabahala sa AI, walang kinalaman sa kung masama ito, kundi takot na mawalan tayo ng kontrol. Pero kung iniisip nating posible ang superintelligence, gaano katagal bago natin masabing nangyayari na ito? Maaaring mas maaga pa kaysa sa iyong inaakala. Dahil ang karamihan sa mga estimations, sinasabing sa pagitan ng 3 hanggang 6 na dekada. Wow. Ngunit estimations lamang ang mga yan. Posible Wala naman mas mabilis nakakaalam ng hinaharap. Sa totoo lang, hindi natin alam. Pero sana ay mali sila. Dahil madali lang para sa atin, naiiwan lang sa mga susunod na henerasyon ang nalalapit na kapahamakan ng sangkatauhan. Habang sa ngayon, wala naman talaga tayong ginagawa, kundi mangamba. Huwag kalimutan Alright, no? So ano masasabi ninyo mga tol dito sa video na napanood natin? Grabe talaga sa kaalaman na binabahagi ito si Random Pinas, no? Kaya syempre huwag mong kakalimutan mga tol mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol, no? Napakarami natin talagang mapupulot na kaalaman dito kay Random Pinas, no? So marami tayong natutunan about ngayon sa artificial intelligence. Biruin nyo yung pinakamagaling na manlalaro ng chess sa buong mundo, na pinakamagaling, tinalo ng AI. Tinalo ng AI. No? At saka isa pang laro, nakalimutan ko ano yung isa pang laro. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.